Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway isumainyong lahat. At sumainyo. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. Magbatihan tayo ng magandang umaga. Lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay patuloy na nagkakasala. Ngayon ang tanong, kapag tayo ay nagkasala, anong hinahangad natin? Kapatawaran. At sa simbahan ay nakakamit natin ang kapatawaran. At ito ang matindi o tinatawag natin higit na mahalagang biyaya sa ating simbahan. Sapagkat sa paglapit natin sa Panginoon, hindi tayo huhusgahan, kundi ang katarungan na ibibigay niya sa atin ay ang awa ng Panginoon. Kaya ito'y nag-aayaya sa atin upang tayo rin ay maging maawain sa kapwa natin. Marunong din sana tayong umunawa sa mga taong nagkasala sa atin, sapagkat hinahangad din nila ang ating kapatawaran. So sa misang ito, sa pamamagitan ng mabuting balita, ipapakita sa atin ang mungkahi ng Panginoon, ang pagpapatawad na ibinigay niya sa isang babaeng natagpuan nakikiapid. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat tumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lumuha akong nakakasalanan sa isip, sa salita at sa sa aking pagkukulang, kaya isasama ko sa mahal na pinagpagyan, sa lahat ng mga kapatid at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y pagkain sa Panginoong aking Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sumapit tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, kalubos-lubos ang kalagayan ng mga Israelita nang sila'y mabihag sa Babilonia. Ngunit sa
kabilang ito, ipahahayag ni Yahweh ang plano niyang pagliligtas sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupin ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwaheng binasa. Sila'y nangabuwal at di na nakabango. Parang isang ilaw na namatay ang ningas. Ito ang sabi niya. Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan, ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang. Maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailaw, gaya ng avestrus at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto, ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nang ligapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik, ang nangyaring kasaysayan parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikid. Dakila mang masasabi, ang bihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid ng nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa.
hayop dalay binhid nananangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Sa ikalawang pagbasa, kung ituturing natin si Kristo bilang sentro ng ating buhay, higit na sisidhi ang pagkilala natin sa Kanya at makikibahagi tayo ng ganap sa buhay niya. Ito ang pinatutunayan ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos patay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa Kanyang mga hirap, at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhay. Hindi sa nakapnan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy na ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainit.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahan ay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya? At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parurusahan. Umayo ka at huwag na magkasal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga sa inyo lahat. So ngayon ay nasa ikalimang linggo tayo ng panahon ng Kwaresma, the fifth Sunday of Lenten season. At ito ang huling linggo ng panahon ng Kwaresma. Sapagkat sa mga susunod na mga linggo, at sa susunod na linggo ay magdiriwang na natin ang mga mahal na araw. So yung Semana Santa. Kaya ang susunod na linggo ay ang tinatawag na linggo ng Palaspas. Pero sa atin dito sa Natal ay Biyernes ng Palaspas. Only in Qatar, no? Dito mo lang mararanasan ang Ash Thursday, Ash Friday, Ash Saturday, at Ash Sunday. So dito rin ang Palm Thursday, Palm Friday, Saturday, at Sunday. Okay? Kaya ito ang huling linggo at susunod na linggo ay linggo ng Palaspas. Kaya tayo ay diniwang ng Kaya kung titignan natin, napakaganda ng mga pagbasa ngayon at ito ay magbibigay sa atin ng malalim na tinatawag na paanyaya sa atin ng Panginoon upang ito ay isabuhay natin at higit sa lahat, isapuso natin ang mensaheng ibig-ibigay sa atin ng Panginoon. So sa unang pagbasa at sa ikalawang pagbasa, may isang salita na magbubuod ng mga pagbasa nito, na magbibigay sa atin ng malalim na tinatawag na pangunawa o pag-unawa sa Ebanghelyo na babasahin natin, no? Lalo tigit ang napakagandang Ebanghelyo na binasa natin. So sa unang pagbasa ay may isang salita na masasabi natin that summarizes the first reading, and at the same time, one word also that would summarize the second reading for us. Ano yung salitang ito? No, binanggit dito sa aklat ni Propeta Isaías, ang salitang limutin. So, alam niyo ba yung salitang limutin?
may mga bagay na dapat nating hinahayaan at nililimot na. Kaya sabi ni Propeta Isaías, sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, sabi niya, ilibing sa limot at limutin na ngayon. So tayo iba, di ba? Ang nangyari noong unang panahon, hinuhukay pa rin. At pilit ipinamumukha pa rin, lalo't higit kung ito ay ang pagkakasala ng tao. Di ba yung mga mag-asawa, kapag nag-aaway kayo, anong style ng lalaki? Huhukayin ang nakaraan. Lalaki ba o babae? Di ba? So nagre-react ang mga babae. Di ba? May mga ganon. Hinuhukay ang nakaraan. Kaya anong nangyayari sa buhay? No? Hindi makamove on. Bakit? Because they are living on their own past. Namumuhay sa nakaraan. Kaya, it is an invitation for us to move on. Kaya hindi tayo maniwala sa salitang forever. Bakit? Because we cannot move on in our own life. Kaya sa panahon ngayon, kahit ang salitang magpakailan pa man o forever ay napapawi na. Tanungin mo yung katabi mo, may forever ba? At maraming sasagot, walang forever. Kaya sinabi ni Propeta Isaías, limutin ang nakaraan. At huwag nang ibalik ang nakaraan. Iwanan at harapin ang hinaharap. At ito rin ang sinabi sa atin sa ikalawang pagbasa. Hindi sa makamtan ko ang mga bagay nito, hindi rin ako'y sa ganap, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo. Hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay nito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ko ang nakaraan. Ito'y sinabi ni San Pablo. Upang makamtan ko, sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Bakit kilala natin si San Pablo? Bago siya tinawag ni Kristo, ano siya? Isang makasalanang tao. Kaya sinabi niya dito, anong ginagawa ko? Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. At ang hinaharap na yon ay ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Kaya siya ay naging dakilang tagapagpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Ngayon, ito ang salitang iniwan sa atin na una at ikalawang pagbasa. Ngayon, i-connect natin sa mabuting balita. Ano ang mabuting balita? Ang mabuting balita ay tungkol sa babaeng nakikiapid. Ang pakikiapid ba ay tama o mali? Mahina. Parang hindi kayo kumbinsido. Ngayon, anong italag natin? Anong ibig sabihin na pakikiapid? Yung expert dito, paki-explain na sa amin. Ang pakikiapid, binasa ko lang to ha. Ang pakikiapid ay ang pakikisama sa isang tao hindi niya asawa. Tama ba? Tama, sabi niya. Bakit naging masama ito? Sapagkat ito'y hindi naayon sa turo ni Kristo. Kaya, kung natatandaan ninyo, ano ang sixth commandment and the ninth commandment?
So yung mga expert dyan, taas ang kamay. Ha? Ano ang sixth commandment? You shall not commit adultery. So yung mga na hindi niya maintindihan ng English at tatagalogin natin, huwag kang makikiapi. Tama ba? Ngayon sabihin mo sa katabi mo, you shall not commit adultery. Para matandaan ninyo ha, commandment number 6. Ikalawa, commandment number 9. Anong sinasabi sa number 9? You shall not covet your neighbor's wife. Uulitin ko. You shall not covet your neighbor's wife. Sa ibang lugar daw pwede. And that is in the commandment of God given to Moses. Now, in the book of Leviticus, chapter 20, verse 10, ito ang naging tinatawag na basihan ng mga Pariseo at Eskriba na nagdala ng babae sa Panginoon. Anong nakalagay dito? The man who commits adultery with his neighbor's wife will be put to death, he and the woman. Leviticus 20, verse 10. Tandaan ninyo yun. Ito ay ang tinatawag na basihan nung dinala ng mga Pariseo at Eskriba ang babae sa harapan ng Panginoon. The man who commits adultery with his neighbor's wife will be put to death, the man and the woman. Pero ang tagpo ng Ebanghelyo, ang babae ang dinala. Bakit? Sapagkat hindi naman talaga pakay ng mga Pariseo at Eskriba ang kasalanang ginawa ng babaeng ito na pakikiapid. Ang pakay nila ay upang ipahiya si Kristo. Kaya nung si Kristo ay nagtuturo, nato ng mga tao na nakikinig sa Kanya, binitbit nila ang babae na nakikiapid in the act. At anong ginawa nun? Dinala sa harapan ng Panginoon ng mga Pariseo at Eskriba itong babae itong nakikiapid. At ito ang sinabi nila, sa batas ng mga Hudyo na dapat siyang patayin hanggang mamatay. Sana ibalik yun. Yung batas na yun. Alam mo, lahat dito puro tama ng bato. Lahat ng sisimpa may mga bukol, tama ng bato. At pag tinawag, bakit ka nagkaganyan? Nakikiapid kasi ako dito. Huling-huli mo na kung sino yung nakikiapid. Kaya nung binitbit nila, tinanong nila si Jesus, nahuli namin ang babaeng itong nakikiapid. Ano ang gagawin namin sa kanya? Ito'y upang sinuwin si Jesus. Ngunit sa bawat tanong nila o sa bawat sagot ni Jesus, meron silang ipaparatang kay Jesus. Bakit? Kapag si Jesus ay tumugon, sige, sundin ninyo ang batas, batuhin ninyo ang babaeng yan. Anong sasabihin ng Pariseo at Eskriba? Hindi totoo ang guro ninyo. Bakit? Sapagkat walang awa at habag ang inyong guro. Bakit niya ipapapatay ito? At ito'y upang iyakin si Jesus sa mga taong nakikinig sa Kanya. Ngunit kung si Jesus naman ay sumagot na hindi dapat siya patayin, anong gagawin sa Kanya? Sasabihin nila,
walang alam ang inyong guro sa batas ni Moises o hindi niya sinusunod ang batas ni Moises. Kaya kung oo o hindi man ang sagot niya, mapapahamak siya. Ngunit anong ginawa ni Jesus? Yumuko siya at sumulat sa buhangin. At sabi nila, ano daw yung sinulat ni Jesus? Wala nakakaalam. Nagsulat siya doon sa buhangin. At sinabi niya, sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At yumuko siya muli. At sumulat muli sa buhangin. At isa-isa sila nag-alisan. Ngayon, tinanong niya ang babae, may bumato ba sa'yo? Wala po. At ano ang tugon ni Jesus? Hindi rin kita parurusahan. Umayo ka at huwag nang magkasala. Yun ang napakagandang salita ni Kristo. Hindi rin kita parurusahan. Umayo ka at huwag nang magkasala. At ito ang tagpo ng Ebanghelyo. Actually, they are not really concerned dun sa adulterous act of that woman. Yung Pariseo at Eskriba, nais lamang nilang hiyain si Kristo. Ngunit sino ang napahiya? Ang mga Pariseo at Eskriba. Because Jesus has got all the wisdom from God. At dito, ipinakita niya ang awa ng Diyos. Bakit, mga kapatid? Hindi po hinangad ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Kundi ang hangad ng Diyos na tayong lahat ay magsisi at magbalik loob sa Kanya. At dito, sa ginawa ni Kristo, unawain nating maigi, hindi ito pagsang-ayon sa maling ginawa ng babae. Ngunit dito, ito'y pagtanggap ng Diyos sa taong nagkasala ng higit na mahalaga kaysa anumang ginawa ng tao. Ipinakita niya, mas mahalaga ang babaeng ito kaysa sa kanyang kasalanan. Kaya hindi ibig sabihin, sinang-ayunan ni Kristo ang maling ginawa ng babae. Ngunit ipinakita niya na siya ay isang taong dapat iligtas at hindi niya tinignan ang kasalanan ng babae. At ito rin ang pagpapatawad na hindi nagpapahintulot na ulitin muli ng babae ang mali niyang ginawa. Kaya anong sabi ni Jesus? Humayo ka? Yung pinakamahalagang salita, anong sabi niya? At huwag nang magkasala. And according to the account, itong babaeng ito, siya ay naging dakilang disipulo ni Kristo. Iniwan niya ang masamang gawa at sumunod kay Kristo. So, hindi niya pinahintulutan o hindi niya kinonsinte ang ginawa ng babae. At ganun din, hindi rin niya pinahintulot na ulitin ng babae ang ginawa niya, kundi upang baguhin niya ang maling gawa ng babae ito. Kaya kung titignan natin ang mahalagang turo ng Ebanghelyo ngayon, tinuturuan tayo ng bagong pagkakataon para sa pagbabago natin. Sapagkat ang kasalanang gawa ay pwedeng baguhin. Ngunit ang tao, siya ay mananatili. Ang taong nagkasala ay mayroon tinatawag na pag-asa na baguhin ang kanyang sarili. Ngunit ang kasalanang nagawa niya ay naroon na. What is done already. And
What is the right attitude for that is to forgive and at the same time to forget. Minsan, nananatili lang tayo dun sa forgive. But we do not forget. Kaya anong gagawin? Babalikan muli natin yun. At yung sugat, magiging sariwa na naman. Bakit? Because you always go back into it. Kaya there is wisdom when we say, you forgive, and at the same time, you forget. Sapagkat sa paglimot natin, ito ang tanda ng ating pagsulong sa buhay natin. Sapagkat nililimot natin ang nakaraan, lalo higit ang maling nagawa sa atin. Ikalawa, ito rin ang pag-anyaya ng Panginoon upang tayo ay lumapit sa Diyos at isuko ang ating kasalanan. Marami sa atin natatakot lumapit sa Panginoon. Lalo higit kung tayo may nagawang kasalanan. Tanggalin natin ang takot, kundi ang ganap na tiwala sa Diyos. Sapagkat ang sino mang lumapit sa Panginoon, matatawarin. Lumapit ka sa kapwa mo, maaaring hindi ka mapatatawarin. Pero sa Diyos, sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisan, definitely you will receive the forgiveness of God. Kaya ang taong ito ang taon ng awa ng Panginoon, the year of mercy. And this is what the Pope Francis is telling us, whoever comes to the confession, do not ask anything. Just give the forgiveness of God in heaven. So wala nang interrogation. Whoever comes to the confession and not before us, you give the forgiveness of God. For this year is the time of mercy and the time of the forgiveness of the Lord. Ang ikatlo, kung tayo ay pinatawad o pinatawad ka ng asawa mo o sino pa man, may responsibilidad ka kapag ikaw ay pinatawad. Ano ang responsibilidad mo kung ikaw ay pinatawad na? Responsibilidad na baguhin. Higit sa lahat, ang mali na ginawa. Dito ang pagkakataon upang ayusin muli ang nasirang relasyon. Kapag ikaw ay pinatawad, that is your great responsibility. To change your ways and to change your life for the better. Hindi dahil pinatawad ka, gagawa ka na naman ng mali. Hindi dahil pinatawad ka, uulitin mo na naman ang ginawa mo. Kapag ikaw ay pinatawad, ang responsibilidad mo ay baguhin at ibalik muli ang nasirang relasyon, higit sa lahat ng iyong komunidad o ng ating pamilya. Kaya dito ipinakita sa atin ang kasalanan ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Amen. Kaya dito, to summarize this, isang phrase, hate the sin, but not the sinner. Pasok naman mo ang kasalanang ginawa niya, ngunit dapat mong tanggapin at mahalin ang taong nagkasala. Sapagkat may pag-asa na mababago ang taong ito ang kanyang mali na gawa. Hate the sin, but not the sinner. So ngayon, sabihin mo sa katabi mo,
huwag kang makikiabi. Malayo tayo lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya sa Diyos ang Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon ating lahat. Nagkatawang tao siya nilang ng Espiritu Santo, ipinangalan ng Santa Maria Virgen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng alay inilibig, nanaon sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw ng buhay na magli, umakyat sa langit, nanunulog sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, walang mabuting bagay na kailangan natin ang ipagkakaloob ng Diyos Ama sa atin. Itaas natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at buong pagtitiwala tayo manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mundong naging manhid na sa kasalanan, naway maging halimbawa ang Santo Papa, mga obispo at mga pari sa wagas na pag-ibig at habag ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway magiging tapat ang mga mag-asawa sa sinumpaan nilang pagmamahal sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang darating na halalan ay magandaan ng tunay na pagbabago sa ating bayan tungo sa matagal ng inaasam na pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa paghahanda natin sa mahal na araw, naway maging bukas ang ating mga puso sa pananalangin, pagdinilay at radikal na pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lumisan na sa buhay nito, naway magkaroon ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dalangin natin ang mga pansarili natin kahilingan. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Patatagin mo ang paghahangad naming talikdan ng kasalanan at magsimula ng isang bagong buhay na nakalahan sa iyo at sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kabulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami namadalangin ang mga ipinagkaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay. Pakundangan sa ipinagdiriwang sa paghahain ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay masalamatan. Aming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Pinibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkil. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang hinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya.
anak, kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, at ni Camilo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng malabinahing Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo.
Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa iyo. At sumainyo. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inagayahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng Panginoon ni Kristo, ang sumapit tayo sa buhay. Walang hanggan.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang naman lagi sa mga kaanib niya na namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Church announcements. We will celebrate the 8th anniversary of the church on 15th March 2016. There will be solemn high mass at 7 p.m. in the main church. All parishioners are encouraged to grace this celebration with your presence. The next marriage preparation course will be on 18th March, Friday, from 7:30 a.m. to 5:30 p.m. at the Seraphic Hall. We welcome all couples who will celebrate their wedding anniversary the month of March to participate in our marriage renewal months on 21st March, Monday at 7 p.m. in the main church. You may register your names in the parish office. To share the joy of Easter, the BOSA group will be distributing food kit to the underprivileged brothers and sisters living in Qatar. Each kit costs 50 riyals. If you are willing to sponsor these kits, please register your names in the parish office and special counters. The Lenten sacrifice envelopes, or the brown envelopes, are distributed during the season of Lent to support the poor and the needy. Please collect these envelopes and bring back with your contributions on or before Good Friday, 25th March. Please do not encourage your non-Christian friends to accompany you during the Holy Week services inside the religious complex. Bilang pagkumita ng Semana Santa, inaanyayahan po ang lahat na makibahagi sa Stations of the Cross na gaganapin sa harapan ng simbahan pagkatapos po ng Tagalog Mass. Ito ay magsisimula ngayon at sa March 18 sa susunod na Biyernes. At ang ating pong misa ng palaspas sa Thursday ay gagawin po sa Our Lady of Arabia Hall. Yung sinabi niyang Thursday, yung mga nagsisimba ng Thursday ng gabi, dahil hindi natin magagamit yung simbahan, doon tayo magmimisa sa Arabia Hall. Yung mga nagsisimba lamang ng Thursday ng gabi. Pero yung Friday, dito pa rin tayo sa simbahan. So baka mayroong mga nagsisimba sa inyo ng Thursday, yung susunod na Thursday, dito natin gagawin. At ganoon din, sa araw nito ay meron tayong bisita from Germany. Sila ay si Barbara at George. Don't know if they are here. Narito ba si Barbara at George? Ang mission namin nila ay they want to be with us. So kapag in-approach kayo nila and they would ask anything about our life here as a Filipino, ay nandito sila. So sila ay from Germany. They are working in the Missio. So this is related to the church. So sa araw na ito, narito sila para makihalubilo sa atin, sa ating mga Pilipino. So after the Mass, if ever they would approach you, so they would ask only simple questions, okay? Mga tanong regarding our life, and at the same time, tayong mga Pilipino bilang mga OFW, no? So yun ang parang gusto nilang malaman para sa atin, base sa mga Pilipino. Sila ay nanggaling sa Pilipinas, so sa pagbalik nila sa Germany, so dumaan sila dito para ma-meet tayo ng mga OFW. Hindi ko lang alam kung narito. So, mamaya, makalapitan lang. So, maraming salamat. So, yung mga may birthday, so, tinatawagan ko may mga birthday. Sino yung tayo? Dati manalangin natin. Mapagpala at mahabaging Diyos, inihiling po namin
kalooban at kalusugan ng kanilang pangaluhan. At ganoon din ilayo sila ng sakuna at mga karamdaman. At bigyan mo po sila ng biyaya, lalo higit ang kanilang mga itinataguyod, kanilang mga pamilya. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. At pagkatapos ng misa, meron tayong Tagalog na station sa the cross of yung pwede at available for praying of the station of the cross. Gaganapin natin sa harapan ng simbahan. Manalangin para sa kapilayo ng awa, Panginoong Jesucristo, Pinuhaan mo kayo ng katulad mo, at iniwan mo sino mang makakita sa iyo ay nakakaganda sa kanya. mukha ay hindi makita, At kagaling sa sana. Kaya sinasabi sa paraan ng sasakay, ang maaaring naman niya at sinasabi sa paraan ng katilang bagay na lumilipas. Pero na may nagawa tapos ang pagkakatawa sa nagtikilang mga nangahaw para sa kanyang mga pagkakatawa sa ating pinatutungkol at mga salita sa pamahay sa Panginoon na iyong nililukong. Kung bakit mo lang ang pinagkakaloob ng Diyos, ikaw ang mukha ng itinad na nililip na Ama. Ang Diyos na nagpapita ng kapapilitan sa awa at pagkapatawad. Ang simbahan na iyong mukha nakikita ng mundo ang Panginoon iyang nabuhay at iluwalhati. Niloob mo iyong mga lingkod ay mapakalapin ng kahinaan upang magkawa sila ng habag sa mga nasa kamalian at kamamahan. Nawa sa mga lumalapit sa kanila ay makalaman at pagkanda, pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Isuko mo ang Espiritu Santo at pagpapagaling ng bawat isa sa amin ng kanyang paglulong upang magbigay ng awa at umulit ang nangyayari ng nagmumula sa Panginoon. At ang iyong simbahan ay pinagmamang sila ay magkatilang ang pagpapalita sa mga dula. Ipahalang ang paglaya sa mga napipigit at inaakit at mapanumali ang paligid ng mga dula. Hinilihan ito sa tulong ni Maria, inanakawa sa iyong nabubuhay at naghihari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawala hanggang. Amen. sumainyo ang Panginoon. Sumayin. At nawa ay pagpalain kayong lahat at ingatan ng Panginoon, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Banal na misa ay ganap na umayo tayo sa pag-ibig ni